Buhing Santos, welcome sa atong CFD, The Sunriser. Kini ubusing soon na Dr. DF Researcher Offer and Juris Doctor. Mudapit kaninyo. Ningato karon nga pamalandong niningadlaw sa Valentine's Day. So isgutan ta kini Saint Valentine's Day versus Feast of Pagan Sexuality. Nanong sa bagayod kining origin niining Valentine's Day nga gisaulog matag Pebrero 14 kon adlaw sa gugma. Naon sa bagayod origin niini. So duha kini ka practice unsa gyud midaog sa tibuok kalibutan. Mao ba ang pagsaulog sa usa ka santos nga si Saint Valentine o pagsaulog ni sa pagan sexuality kon 6th day? Mao kini agatong paghisgutan. Now, di man magsukad og originate kining Valentine's Day. Kining practice karon gikan kini sa paghatag og pagpasidungog supposedly ngadto sa usa ka pare si Saint Valentine. Si Saint Valentine nga gimartyrdom, gipatay kini. Unya nining puntuhan niadtong Febrero 14 pinaagi ni Emperor Claudius II. Unya ngano bang gipatay man si Saint Valentine sa iyang pagkapari? Kini gumikan kay si Emperor Claudius II sa Roma. Nining higayuna karon. Wala pa ma-convert ang Roman Empire into the climax of Christianity. So, ilang gilutos yun ang mga kaparian, ilang gilutos ang Christianity. Now, unsa ba'y nahitabo niini? Dunay kamanduan si Emperor Claudius II. O ang iyang kamanduan mao nga kinahanglan ang mga kalakinan magpabilin kini nga single kon ulitaw. So prohibited ang pagminyo. Ngano ba? Tungod kay buot niya nga ang mga kalakinan himuon kini nga mga ipadala kini isip mga sundalo. So nining higayuna dinhi gipadayag nga kinahanglan i-focus kini sila isip mga alagad kining higayuna mga sundalo. Now, unsay nahitabo ang maong mga kalakinan sa Roma dili magyud mahimo kay gugma man. Ug busa kini si Saint Valentine's midefensa sa the law of nature ang balaod sa gugma ug dili sa pwede nga iyang inigar, dili niya ihatag ang sacrament of matrimony. So giunsa niya kay kung i-public ang maong wedding kaminyoon, maig-apil man sad kadtong maong mga nangaminyo. Ug busa giunsa niya secret nga gihimo gi-officiate niya ang maong marriage o matrimony secretly. So gihimo kana niya. Now, sa diha nga nasayod niini kini si Emperor Claudius II, nining higayuna gipabilanggo dayon kini si Saint Valentine nga usa ka pari. So sa diha nga gibilanggo siya, gihukman gud siya nga patyon gud. Now, sa wala pa patya siya sa February 14 in the year 270 Anno Domini. So wala pa siya patiya. Kini si Saint Valentine tungod kay gugma man. So gitandog niya ang usa ka buta nga anak sa nagpapriso niya, no? So nagpapriso niya niadtong jailer, no? Diha gid sa bilangguan. So diha may anak nga buta. Iyang gipadad-an kaniya from Valentine, from your Valentine.
So usa ka letter nga iya gyud nga gipormahan og heart niya from your Valentine. So iyang hatag yun ang halawom nga mensahe nga ang gugma balaan dili pwede ka nagpugngan. So kung makigminyo ang usa ka dalaga ug ang ulitaw, walay emperador nga makapugong. Kay ngano, it's the divine law, moral law, law of nature. Ug busa, iyang gibuhis ang iyang kinabuhi. Iyang gihan tungod sa kabalaan sa gugma, the sanctity, the holiness of matrimonial love, gugma. O kining maong hinukad niya nga ekspresyon, iya na nga gisulat, mugpo lang, no? From your Valentine, ya dunay heart, gikan gyud ni Saint Valentine, gihatag ngadto sa anak. Pero ang pangutana niini, ang nakahatag niini og drama, nakahatag niini og sensitive feelings kay buta ang maong daughter, ang maong dalaga, ang anak dalaga sa bilanggo kaniya, no, jailer. So niya itong higayuna, mao to'y nagka-sensitive, nakita nila unsaong pagbasa na butangan. So mao na may kailap na sentimento ang tanan sa diha nga namatay kini si Saint Valentine. Nagkainuklog sila nga gibuhis ang iyang kinabuhi tungod sa kasagrado sa kaminyuon, the band of matrimonial love. So nining puntuha karon ang pangutana, ngano ba nga nawa man sa passing si Saint Valentine's? Every February 14 ang naagyod, and I was one of the participants kaniadto. Ang ato gyud nga maunahuna basta gani Valentine's Day naa ang sexual love. Naa gyud ang consumatum niya na karong fleshly love. Ug mao na kini ang modernism. Grabe ang power sa modernism. Nga nawa na ang maong gitudlo sa simbahan, and even the church nalupig sa social meaning modernist love. Nawa na ang catechism of the Catholic Church unsa di ay kining February 14. It is matrimonial love, the sanctity. Now, nining putuhan, ngano ba nga naingon man niini? Ang root cause, diin bagyod ni gikan. Ang legend niini, sa mid-February, kini siyang mid-February, ang mga pagano dito sa Roma, doon na sila'y festival nga gitawag og Lupercalia. So, festival na nadaan sa paganism dito sa Roma, gitawag og Lupercalia. Unsa ba kini? Usa kini ka festival sa fertility ritual. So, kung mingon tag fertility ritual, fertile ka bang babae? Fertile ka bang lalaki? So, sex na adiha ang maong celebration. Now, nining putuha karon, timing sad nga nining giunsa ba ni Pope usa ka Santo Papa mao mibadlong niini karon nga gitawag og paganism as sexuality o feast of paganism sex. Kinsa ba mibadlong niini? Mao si Pope Gelasius I. So si Pope Gelasius I, gihimo niya pag-honor, gipakadak-an niya pag-honor ni Saint Valentine's. O niya gi-establish niya ang pangilin fiesta ni Saint Valentine o gisugdan kini niadtong 8th century. So sa 8th century, mga year 700 kapin, no? Pag-honor ka na ni Saint Valentine para ang fiesta sa paganism nga about sex
feast of sexuality, sex fertility dito sa Roma. Na timing sad sa mid-February. So naana sa mga February 14, 15. So nining putuha pakadak-an kini sa simbahan na it is Saint Valentine's Day. So nagbatol karon ang duha ka celebration. Would it be the prevailing celebration of the church to preserve the matrimonial sanctity of love, or usaba kini ka paganism feast of sexuality, check in, check out, mao ba kini ang mudaog sa tibuok kalibutan? Mao kini ang issue karon. Ug busa unsa bay nahitabo niini na evolution niini ngadto na sa 18th century. So gikan sa pagpadayag ni Pope Gelasius sa 8th century. So around year 800, no? Pagabot na sa 18th century, grabe na kakusog ang tradition. Nana diha ang handmade cards, mga romantic notes niya sa 18th century, labi na sa England, no? Kusog kini. So inining putuha nagkombinar na ang somehow Christian love, dunay genuine love, unya duna say paganism nga sexual ritual nga anti-God or anti-church gamaong mga practice paganism. Nan ang mga multiple saints, lebihan karaghan ang mga santos, daghan ang mga gimartir ubos ni Emperor Claudius II. So niining putuha karon unsa ba kining mga romantic association ngadto na sa 14th, 15th centuries, naano diha mga love notes etc. ug karon kini nahimo na kini na worldwide. So nining putuha, once nga diha na sa usa ka divine government, niya na ang atuang divine constitution of the Christian kingdom. Pagabot na niya sa divine government, may tabo nga by every February 14, himuon nato pohon ang mga mass wedding every February 14. Nga kadtong mga nag-ipon nga wala maminyo. And it is the government, the divine government, maugyoy mo himo nini. So mga wedding planners, ang UWEB, no? Prex Christian, kitridi mo. Kay himuon ka na per province. So, di grabe gida, no? Nga halabing hataas nga wedding nga very historical. And we will do it under the divine government, mass wedding. Nga even ang edad nimo abot ka na bag 80 anyos, 70, 60, 50, daghan ron awa makasal. Unya kadtong nakasal outside of the Christ-founded church, nining putuha, apil kini sa mass wedding. We need the wedding to be officiated by the priest para makaangkon kini ni ng grasyang makasantos, matrimonial blessings. Unya we have experienced sa mga failures, kadtong nga failure, my classmates, mga failures atong paabuton kay dunay gasa sa Ginoo. Diya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049, na ay gasa sa Dios, na ay gasa. Over Mateo chapter 10 verse 34 to 39 nga ang mosunod kanako, deny yourself, even ye rest sa imong kinabuhi. You have to choose right or wrong. You have to choose truth or false. You have to choose. Carry the cross. Ug busa ning tanan for the survival, mabot na kita, mudunggo gyud ta. Kana man na sa Filipos 3:14. Nagdagan ako paingon sa dag-anan. Unya mudaog kita, then purong-purong sa kadaugan. 2 Timoteo 4:8.
Ugon sa bang purong-purong Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049, bag-ong pamilya. Ihatag labing gwapa, labing manyag, niya kamusan nga mga kadalagahan, maopotra, makita ninyo ang inyong pares nga mapinangkaon. A perfect couple, a perfect family. O diya mo na ka na ang bag-una, ngadto na kita sa new heaven and new earth. Mga perfection period. So naana the new bread of family. So ang paghimo sa kinabuhi, labing sa grabe. There is no comparable act in this world than the act of procreation. The making of life. Ang pag-met sa sperm cell o sa egg cell, ang paghimo sa kinabuhi is the most sacred act. Labing balaan. Imagine, nagsakripisyo ang mga pare nga dili magminyo. Just like nining puntuha karon nga dili magminyo ang mga pare. Ngano ba? Nag-focus sila tutos-tuos in dedication para in favor sa mga minyo. Sila'y musulinize niya ng kasagrado sa matrimonial blessings. And so, kung moingon kita og Saint Valentine's, February 14, dili mabuwag ang matrimonial sanctity. Ug busa, iyampo nato. Alang sa mga successful na mga minyo, kay samtang buhi pa kita, doon na mangyud tay mga trials and temptations. O niya, kung mapanduta, masukamod ta primero, bangon. Masukamod ta ikaduha, bangon gihapon. Kaya si Kristo'y katulukan na nadugmo. O niya, natay mga failures. Ang uban, mga adunahan, pero failure sa gugma. Ang uban, mga saktong profession, failure sa gugma. Pero kining mga failure na to, cross kini nato. At any rate, nagaingon man nga bulahan ang mupasan sa cross. Kay dunay purong-purong sa kadaugan. Muabot kini santos, santos, santos. Congratulations, future families in the new world and new heaven, new earth. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049. Happy Saint Valentine's Matrimonial Day. Santos, 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 Fiat.